Hello guys! Kakarating ko lang galing school mga may guys. At bumili ako ng aking pagkain in whole week. So, marami-rami akong binili. Ang binili ko is yung mga gusto kong kainin. Kasi, pag nandito yung asawa ko, hindi ako makapag-gusto kumain ng gusto ko. Kasi ayaw niya sa may mga buto na baboy, ayaw niya sa may mga buto nga manok. Ngayon, puro mga may buto-buto to, ito wings. Yan. Ito, tutulahin ko, tapos piprituhin yung iba. Tapos ito naman, nakasale siya mga may guys. Gagawa ako ng, ano ba yun? Ay, nakalimutan ko. Sisig. Gagawa ako ng sisig ulit. Kailangan may taba. Kaya ito na lang binili ko. Masarap din to siya sa hilaga. Tapos ito, ribs. Siya mga may guys, ribs. Yan, ribs. Ang gagawin ko nito, hindi ko pa alam kung anong gagawin ko nito, pero yung iba nito, gagawin kong sinigang. Yeah. Kasi yung iba nito, lalagay ko sa oven. Hindi ko pa alam kung paano lutuin. So, ito yung mga binili ko. So, ito yung mga hindi gusto ng asawa ko. Yung may mga buto, may mga taba. Yun, yung ayaw niyang kainin. Ang gusto niya, puro laman, mga steak, o kaya chicken fillet. Yun ang paborito niyang kainin. Ngayon, wala siya. Siyempre, back to work, no? So, kahapon, libing ng anak niya, yun yung araw na pinaka-sad. Grabe. Iba pala dito sa ibang bansa mga may guys. Hindi ko alam kung Finland lang ba. Pero iba pala dito pag may namatay. Halos isang buwan. Isang buwan talaga yung anak niya bago na libing. Kasi may sakit kasi yung diabetic. Inimbestigahan pa kung ano ang ikinamatay, binuksan pa yung katawan, kaya natagalan siya mga guys bago ilibing kasi inimbestigahan pa. Pero pag wala ka namang sakit at namatay ka, dali lang, mga 1 week, yan, mailibing ka na. Pero dito kasi mga may guys, iba kasi dito talaga sa Finland kaysa sa atin. Kasi sa atin, nilalamayan, maraming mga kamag-anak na pupunta. Pero dito mga may guys, hindi. Hindi, mga may guys. Yung patay na katawan mo, ilalagay lang yan doon sa lugar kung saan. Kung saan ilalagay yung mga patay na tao. Hindi ko alam, purinarya? Hindi ko alam, basta merong isang lugar na doon sila ilalagay. No? Tapos, nilalagay sa freezer. Di ba? Yung parang grabe talaga kahapon. Sobrang grabe yung araw namin kahapon mga my guys. Walang kasing sakit bilang ama na mawala ng anak. No, tas kahapon pa namin nakita talaga si Lucas sa libing na. Kasi nga dito wala mang yung paglalamayan ka ba na gabi-gabi para sa Pilipinas may may magagatong eats, may nana, hindi mga may guys, mag-inusara ang patay na lawas sa usa ka lugar. No? Parang nakakasad lang. Kasi mag-inusara yung patay na lawas sa usa ka lugar kung saan pwede doon yung mga namamatay na mga tao na may mga sakit. No, kasi iniimbestagahan pa, binubuksan yung katawan, ganun. Parang, tas nung nakita na namin yung katawan ng anak niya, may mga siya mga may guys, murag mga bunog na ba? Murag nag-start na og yung ihang nawong. Pero nagtaka ako, hindi ko alam kung bakit sa freezer kasi nilalagay yun eh. Yung niya, yung kamay niya, mapula pa rin siya. Mapula. Siyempre mga puti. Mapula, tapos ang mukha niya mapula. Hindi ko alam kung minikapan yun. Pero dito sa kamay niya, nakaganon kasi siya. Oh. Mapula siya mga may guys, parang may dugo pa. Kaso lang, yung mukha niya nag-start na talaga na mangitim ba. Buhay kayo mga may guys. Very sad. Kaya, inisip ko sa asawa ko,
sana makaya niya ang lahat na unti-unti siya makamove on sa nangyari. So, yun lang mga may guys. Mag-move forward tayo. Kasi ganun talaga ang buhay. Hindi natin masasabi. Kaya always ko lang pinagpe-pray na sana unti-unti siya makaka-recover. So yun mga may guys, magluluto na ako ng tanghalian ko. Kasi nagugutom na ako. Ang lulutuin ko ngayon is sinigang at saka sisig, pork sisig. So let's go! Hello guys, good morning! Mamahawta ninyo. So, karon alas 7 na mga may guys. Nagmamadali na ako kasi yung bus dadaan ng 7:50. So, today is Tuesday. At meron kaming exam ngayon. So, finally, natapos na rin yung school ko this coming May 30. So, maaga kaming mag-exam kasi para magawa na yung certificate or to distoxin sa finished words. So, mamahawtan ninyo mga may guys. Kailangan may laman yung tiyan natin para perfect choice. Sana hindi mahirap yung exam ngayon. Ay nako, more on mga may guys. Paggawa ng email or pag yung din yung true or false, meron din yan. Tapos meron ding choose A, B, C, D, ganun. Meron ding puhumisin, yung makinig ka sa with the radio and then ikaw, tapos yung radio magtatanong sa'yo, tapos sasagutin mo in finished words. So, dyan mo malalaman or dyan malalaman ng teacher kung may natutunan ka ba talaga o wala. Ganun. So, ngayon, bibilisan na natin. So, ito yung ulam ko kahapon na natira. Marami pa. Tsaka ito yung itong sinigang. So, kain na tayo mga may guys. Kaya anong oras na? Malilate na ako. Baka mamaya maiwanan ako ng bus. So, let's eat. Actually, nagpa-alarm ako ng 6:30 para makapag-relax pero hindi na mga may guys. Talagang bumalik ako sa tulog kasi naantok ako. Ay. So, ito yung sisig ko. Hello guys! So ngayon nandito na ako mga my guys, dumating na ako. So naglalakad na ako papuntang school, alas 8 na dito sa Finland. So kung titingnan nyo mga my guys, wala talaga masyado tao dito mga my guys. Ito kasi yung small city nila dito mga my guys kung saan nandito yung school ko. So nilalakad ko lang siya mga my guys. Medyo malayo-layo lang kasi mula sa bus station papunta sa school. So nilalakad ko siya mga my guys. So ngayon, magwi-withdraw muna tayo kasi naubusan ako ng cash. So ngayon mga my guys, maglalakad na ako papuntang school. So mga 10 minutes lang naman siya mga my guys, no. So buti na lang at summer na at hindi na masyadong malamig. Kasi dito sa Finland mga my guys, kahit summer na, malamig pa rin yung panahon, no. Hindi gaya sa Pilipinas na kung summer sobrang init, dito naman hindi talaga masyado mga my guys. Hanggang dito na lang muna ang aking vlog mga my guys. Salamat sa inyong panunood, sa always yung pagtiyaga sa aking mga vlog, chares. Thank you for watching and see you next vlog. Bye!